Ano ba talaga yung dahilan? Bakit isineselebrate ng mga Pinoy ang January 1? Actually, ito po ay isang version or kwento ng mga matatanda na akin din naman napagtanungan. Siyempre, aminin na natin, hindi naman tayo makaka-create ng isang history kapag wala yung ating mga old days na dapat tanong-tanongin. Sabi nila, noon daw unang panahon, ang bagong taon ang nagiging hudyat ng panibagong buhay, which is actually in feng shui or on any belief, napakagandang konsepto eh. Ito daw yung taon kung saan lahat daw ng pangit, maiiwanan mo na, kasi kailangan mo nang iwan ng pangit sa year 2011, and then mag-start ka for a new good news sa buhay mo, year 2012. Pero yung the essence kinakailangan nandun yung aspeto na ang 2011, minsan di ba makakakita tayo sa background ng isang bata, tapos isang matanda, tapos nakasakay sila din sa parang paputok na medyo may sound pa nga, nagwi-whistle. Kasi ang sign kasi noon, yung matanda daw, naiwan siya. Tapos yung bata, yun ang bagong newborn na ikaw. Although, ang 2011 ay, kung ngayon 2011, talagang in the essence na new start ng buhay mo, kalimutan mo talaga lahat ng pangit. When we say kalimutan ng lahat ng pangit, kalimutan mo galit, kalimutan mo puot. Siyempre iba yung galit galit lang eh. Pwede naman niya, mamaya, wala na, galit lang eh. Yung puot, yung there's something behind that sobrang sakit, sobrang lalim, na kahit doktor, kahit ano pang medisina, hindi pwedeng ma-heal. So, yan ang mga dapat tinatanggal. Kung talagang yung essence ng bagong taon ang ating susundin. Pagkatapos, we have to prepare. Kailangan natin mag-prepare for 2012. Hindi yung kakalimutan mo, pero pag kinalimutan mo, tutulog mo lang yan, wala na yan sa akin. Pagkatapos another 2012, kung ano yung bad habits mo, kung ano yung pangit na meron ka 2011, binago mo nga, pero ina-adapt ng spirit ng katawan mo. Ibig sabihin nun, sa salita ka lang, wala sa action. Tapos, pang-apat, syempre, andun yung sinabi ko nga, may preparation. Sa fourth, acceptance. Ano ba yung acceptance? Kasi pag in-accept mo ang year 2012 at inabsorb ng buhay mo, lahat ng pangit iiwan mo by 2011, kailangan mong i-absorb ang katotohanan na kung hindi ka nag-active or hindi nag-positive ang energy mo ng 2011, you should do the best for 2012 para naman ma-radioactive mo yung sarili mo, bigyan mo ng energy. Alam mo yung, ang enerhiyang nakuha na negatibong 2011, pagdating sa 2012, gumawa ka ng effort na mabago. Gumawa ka rin ng effort na may kapupuntahan ang lahat ng mga New Year resolution mo. Di okay na yung apat na yon. Yun ang pinakamahalagang aspeto eh. Siyempre, pinaka-most at saka talagang dapat gawin, yung belief natin, mas i-tighten natin. Paniniwala natin na kaya tayo nag-experience ng Christmas, it is because may Jesus Christ. Or it is because may God. Or it is because may nag-guide sa atin. Come what religion you came, parang iisipin mo na, ano man ang relihiyon sa buong daigdig, ang katotohanan na tayo'y nandito sa lupa dahil may nag-guide sa atin. Kinakailangan, dala-dala mo yun. Yun ang hindi mo dapat tanggalin kahit anong taon pa ang magpalit. Kasi, by that, makikita natin, hindi lang relihiyon, hindi lang kapwa natin na mapapasaya natin, pati na mismo ang sarili natin kasi walang aktibong positibo kung wala ang Diyos. Lagi natin tatandaan yun. Ngayon, doon naman tayo sa preparation. Tapos na yung tapos na yung Christmas. Pasok na tayo sa January. Siyempre, Pinoy tayo. Okay, pero anong ihahanda sa Pasko? Hindi, actually, sa Pasko, sa Pasko, wala yan eh. Giving nga siya eh. Kung ano man ang nakita. Actually, ito dapat, gagamitin ko yung opportunity natin para maipahatid sa mga tao na ang Pasko
ay pagsilang. Ang Pasko, hindi man natin nakita, we are not in the actual situation, ay pinanganak si Jesus Christ sa sabsaban, pero ito ang itinanim sa ating isipan. Bakit ang isang Panginoon sa isang sabsaban na buhay ipinanganak? Halos para naman nakakaawa naman na tayo awang-awa sa sarili natin dahil wala tayong panghanda sa mesa, kaya hindi natin isa-celebrate ang Pasko. Actually, mahiya naman po tayo sa ating mga sarili. Bakit sinabi ko pong we must ashamed of ourselves? Kasi po ganito po yun. Hindi niyo po ba naisip? Si Jesus, anak siya ng Diyos. Anak din siya ng tao. Na yun laging dinidebatehan at wala tayo dun eh. Pero the mere fact na pinagkaloob siya sa atin, bakit sa sabsaban? Ibig sabihin po, tapos pinuntahan siya ng 3 paring mago. Kings. O mga kings. Isipin natin yun. Isang bata na walang kamuang-muang, na siya pala ang Diyos, papasukan at ia-adore ng 3 hari na kung tutusin, gustong-gusto ang kapahamakan before niya dahil threatened siya, di ba? Pero bakit? Isa lang po ang essence ng Pasko. It is not on the table. Hindi po ito yung laman ng bulsa, hindi ito yung ibibigay natin sa ating kapwa, hindi rin ito yung nakalagay dun sa ating mesa na, ay, Pasko, ito lang ang pera ko, hindi ako magsa-celebrate, magtatago ako sa mga inaanak ko, magtatago ako sa mga kaibigan ko, kumpanyero-kumpanyera, magtatago ako sa lahat ng mga bagay na para bang gusto mong ilagay mo ang sarili mo sa cabinet, kasi nga, ang pera mo lang is only 10 pesos. Sabi nga po, ang Pasko ay pagbibigayan, ang Pasko ay pag-unawa, ang Pasko ay pagtanggap. Tanggapin mo ang sino mang kumakatok sa tahanan mo. Joke to pero wag lang magnanakaw, syempre. Tanggapin mo ang lahat ng kumakatok sa iyong pintuan, papasukin mo, tanggapin mo bilang ikaw. Pagmamahal mo ay sobrang-sobrang regalo sa isang taong naghahanap ng taong mapapasukan, bahay na mapapasukan. Doon nyo ipakita na ang Pasko is talagang totally pagtanggap. Hindi kung anong meron ka, kung kapilang ba tinapay, tanggapin mo kaibigan mo, pakainin mo. Doon mo naman maimumulat sa kanya na talaga palang ang Pasko ay hindi. Kasi naging modern na kasi ang panahon, parang sumabay din tayo. Parang ang Pasko ay naging more on material things, which is nawala po ang pagiging katotohanan ng Pasko. Ang katotohanan ng Pasko ay pagmamahal sa kapwa. Wala na pong hinihiling pa ang Diyos. Ibinigay na po kasi sa atin yan ng Panginoon. Bilang isang tao na hindi rin niya sinusuri ang iyong kayamanan, ang iyong kasarian, ang iyong pagkatao. Basta magmahal ka lang sa iyong kapwa. Ng pure. And then, pagkatapos ng lahat na yun, matatanggap mo na, ang Pasko nga pala ay pagbibigayan. Hindi sa material lang, kung hindi sa katotohanan ng espiritong pagmamahal. Pagkatapos na, handa kang i-prepare ang sarili mo para sa year 2011 o 12.